Bakit hindi nasakop ng China ang Korea? Noong 1910, sinakop ng Japan ang Korea at ginawa itong colony sa loob ng 35 years. Natapos lang ito noong pagkatapos ng World War II nang natalo na sa digmaan ng Japan. Pero bago pa dumating ang Japan, may isa pang dambuhalang bansa sa tabi ng Korea, ang China. Sa loob ng libu-libong taon, malapit lang sila sa isa't isa. Lagi ring may tensyon. Pero hindi kailanman tuluyang sinakop ng China ang Korea. Bakit nga ba? Bakit kaya ang China na malakas, malawak at may kasaysayan ng pananakop, hindi na angkin ang bansang ito? Ano pa ang pumipigil sa isang makapangyarihang bansa tulad ng China na sakupin ang lahat ng teritoryong kaya nitong kontrolin? Tara, pag-usapan natin yan. Alam naman nating lahat ang lakas ng kapangyarihan ng China. Sobrang daming sundalo, may mga makabagong sandata at isang kasaysayan ng pananakop na nagbigay sa kanila ng kontrol sa maraming teritoryo. Halos masakop na nila ang mga katabi nilang bansa tulad ng Vietnam at Mongolia. Pero teka, may isang maliit na peninsula sa northeast ng Asia na hindi nila kayang sakupin. Ito ang Korea. At hindi dahil ayaw silang sakupin ng China. Dahil sa totoo lang, ilang beses na silang sinubukang angkinin, pero mukhang ito na ang pinakamahirap na misyon ng dambuhalang China. Magsimula tayo noong panahon ng Han Dynasty. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Wu, isang ambisyosong hari na gustong palawakin ng China sa lahat ng direksyon. Sa north, natalo niya ang mga Xiongnu. Sa south, nasakop nila ang Vietnam. Sa west, lumawak sila hanggang Central Asia. Pero sa east, may isang hindi pa niya naabot, ang Korean Peninsula. Noong panahong iyon, ang Korea ay hindi pa iisang bansa. Hati-hati ito sa maliliit na kaharian at ang pinakamalakas ay ang Gojoseon. Dahil madalas magbangayan ang mga local leader, inakala ni Emperor Wu na magiging madali ang kanyang pananakop. Kaya noong 109 BCE, pinadala niya ang kanyang mga sundalo papunta sa Korea. Pero hindi ito naging madali. Ang Korea ay parang natural na fortress. Puno ito ng matataas na bundok, makikitid na daan at mga mababang lugar sa gitna ng bundok. Mga lugar na mas madaling malabanan ang mga kaaway. May mga kuta sa matataas na lupa. Higit 2,000 ang naitayong kastilyo sa buong peninsula para sa depensa. Hindi tulad ng malawak na kapatagan ng China. Bawat hakbang sa Korea ay may panganib. Ang mga biglaang pag-atake, mga giba sa tulay at sirang supply line. Gutom at pagod ang inaabot ng mga sundalo ng China, kaya hindi sila tuluyang makausad dito ng malayo. Kaya matapos ang isang taong labanan, nagtagumpay ang Han. Noong 108 BCE, bumagsak ang Gojoseon. Nagtatag ang Han ng 4 na commandery sa Northern Korea, mga base militar na nagsilbing extension ng pamahalaan ng China. Pero hindi rin nagtagal ang kapayapaan. Pagkamatay ni Emperor Wu noong 87 BCE, humina ang central government ng Han. Nagkaroon ng korupsyon, pag-aagawan sa kapangyarihan at kawalan ng suporta mula sa Beijing. Dahil dito, nag-alsa ang mga Koreano, isa-isang bumagsak ang 3 sa 4 na commandery dahil sa matitinding rebelyon. Ang natira na lang ay ang Lelang Commandery, malapit sa kasalukuyang Pyongyang. Tumagal naman ito ng halos 400 years at naging sentro ng kalakalan at pagpapalaganap ng Chinese culture doon. Pero kahit may impluwensya ang China, hindi nila kailanman nasakop ang buong Korea. Noong 313 CE, sumulpot ang bagong malakas na kaharian sa Northern Peninsula, ang Goryeo. Sila ang tuluyang sumakop sa Lelang Commandery at pinatalsik ang natitirang Chinese presence sa Korea. Pagkatapos gumuho ng Han Dynasty, nalugmok sa kaguluhan ng China. Nahati ito sa 3 bahagi, ang Three Kingdoms. At sa loob ng ilang daang taon, abala ang mga Chinese sa sarili nilang mga digmaan. Pero hindi nagtatapos dito ang matinding ambisyon ng China, ang masakop ang buong Korea. Noong 581 AD, isang bagong dynasty ang bumangon, ang Sui Dynasty. Sa wakas, muling nagkaisa ang China at gaya ng dati, muling inasam ng imperyo ang Korea. Ang Sui Dynasty sa ilalim ni Emperor Wen at ng kanyang anak na si Emperor Yang ay muling nagtangkang sakupin ang Korean Peninsula na ngayon ay kontrolado ng malakas na kahariang Goguryeo. Inisip nila na kung kinaya ng Han ang Northern Korea dati, kakayanin din nila ito ngayon. Kaya mula noong 598 AD hanggang 614 AD, ilang beses ding sinubukan ng Sui na sakupin ang Goguryeo. Sa pinakamalaki nilang kampanya, pinadala ni Emperor Yang ang mahigit 1,000,000 sundalo, isa sa pinakamalaking army sa buong kasaysayan ng China. Pero anong nangyari? Trahedya ang napala nila.
hindi pa man nakakarating sa mga lungsod ng Korea, ubus na ang supply nila. Inabot ng gutom, ulan, sakit at pagod ang hukbo ng Sui. Sa bawat daraanan nila, inaatake sila ng goguryo at agad na natatalo. Sa halip na panalo, malaking kahihiyan ang nakuha ng China. Libo-libo ang namatay at halos walang nakabalik sa kanilang bansa. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa Korea, nagsimulang magreklamo at magalsa ang mga tao sa loob ng China. Nawalan sila ng tiwala sa pamahalaan, humina ang kabuhayan at bumagsak ang Sui Dynasty. Pagkatapos ng Sui, dumating ang Tang, mas matalino, pero hindi masyadong maswerte. Pagkatapos bumagsak ang Sui Dynasty, sumunod ang Tang Dynasty at gaya ng mga nauna, naging interesado rin sila sa Korea. Pero hindi sila basta-basta sumugod. Mas maingat sila, mas strategic. Kaysa direktang atakihin ang buong Korean Peninsula, nakipag-alyansa muna ang Tang sa kahariang Silla. Isa sa 3 kaharian ng Korea noon, kasama na ang Goguryeo at Baekje. Magkasama nilang tinalo ang Baekje noong 660 at ang Goguryeo noong 668 gamit ang pinagsamang puwersang militar ng Silla at Tang. Akala ng Tang, pagkatapos ng tagumpay, madali na nilang maaangkin ang buong peninsula. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Pagkatapos ng digmaan, hindi pumayag ang Silla na maging kolonya ng China. Pinatalsik nila ang mga sundalong Chinese sa Southern Korea at tuluyang pinutol ang kontrol ng Tang sa lugar. Nagtagumpay ang Silla na ipagtanggol ang kalayaan nila matapos ang giyera at pinanatili ang kontrol sa malaking bahagi ng peninsula, kaya ang Tang ay napilitan na lamang na umatras pabalik sa China. Akala ng Silla nanalo na sila sa huli. Di nila alam, ang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ay papalapit na. Mongol Empire, isa sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan. Hindi sila original Chinese, pero noong sinakop nila ang China at itinatag ang Yuan Dynasty, sila na rin ang naging opisyal na emperors ng China sa panahong iyon. At bilang emperors ng China, sinubukan din ng Mongols na sakupin ang Korea. Mula 1231 hanggang 1258, 6 na beses silang sumalakay. Matindi ang naging laban. Ginawa ng Goryeo, ang kahariang namuno sa Korea mula 918 hanggang 1392, ang lahat para makaligtas. Lumipat sila ng kabisera, nagtago sa mga bundok at isla, pero hindi sila kailanman sumuko. Noong 1259, napilitang makipagkasundo ang Goryeo. Sa halip na bumagsak, nanatiling buo ang royal family, basta't sumunod sila sa mga gustong ipagawa ng Mongols. Isa sa mga ito ang tulungan silang sakupin ang Japan. Ginamit ang Korea bilang base. Doon nag-ipon ng sundalo, pagkain at barko, kasama ang mga sundalong Koreano sa 2 pagsalakay noong 1274 at 1281. Pero pareho itong natalo. Sa huli, nilubog ng isang malakas na bagyo ang kanilang fleet. Tinawag ang mga ito na Divine Wind na nauwi sa tuluyang pagkatalo ng Mongols sa Japan. Kaya kahit hawak ng Mongols ang China noon, hindi pa rin nasakop ng China ang Korea. Dahil una, iba ang lahi at kultura ng Mongols. At pangalawa, nauna nilang inatake ang Korea bago pa nila sakupin ang China. At higit sa lahat, kahit naging bahagi ng sistemang tributary ang Goryeo, hindi sila tuluyang bumagsak. Nanatili silang may sariling hari at pamahalaan. Pagkatapos ng Mongol Empire, muling nakipag-ugnayan ng Korea sa bagong imperyo ng China, ang Ming Dynasty. Nagpatuloy ang tribute system. Taon-taon nagpadala ang Korea ng regalo tulad ng gold at silver bilang tanda ng respeto. Kaya kung tutuusin, nalampasan ng Korea ang mga tangkang pananakop ng China. Hindi lang dahil sa matibay na depensa, kundi dahil sa maingat na diplomasya. Pero noong 1800s, humina ang China habang lumakas ang Japan. Naglaban ang China at Japan sa First Sino-Japanese War at natalo ang China. Sa pagkatalo nito, unti-unting nawala ang impluwensya ng China sa Korea. Noong 1910, tuluyang inangkin ng Japan ang Korea sa pamamagitan ng Japan-Korea Annexation Treaty. Tumagal ang pananakop hanggang 1945 matapos ang World War II, kung kailan natalo ang Japan at tuluyang pinalaya ang Korea. Hindi na muling nasakop ng Japan ang Korea mula noon. Pero noong taon ding iyon, nahati ang Korea. Ang North ay sinakop ng Soviet Union at ang South ay napunta sa kontrol ng United States. Ang paghahating ito na dapat ay pansamantala lang ay humantong sa pagkakatatag ng 2 magkaibang bansa noong 1948. Ang Democratic People's Republic of Korea o North Korea at ang Republic of Korea o ang South Korea. Kung babalikan ang mas mahabang kasaysayan, kapansin-pansin na hindi kailanman tuluyang nasakop ng China ang Korea. Sa bawat tangkang pananakop, tumatagal man ang gulo, laging nananatili ang kalayaan ng Korea bilang isang hiwalay na bansa.
matalino silang nakipag-ayos, gumamit ng likas na depensa tulad ng bundok at isla at pinanatili ang kanilang kultura. Kaya ngayon, ang Korea, North man o South, ay bansang may sariling kwento at hindi naging bahagi ng China kailanman. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.